Good morning, good evening, good afternoon to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We are now on diary entry number 1062. I made an hour of adoration in thanksgiving for the graces which had been granted me and for my illness. Illness also is a great grace. I have been ill for 4 months, but I do not recall having wasted so much as a minute of it. All has been for God and souls. I want to be faithful to Him everywhere. During this adoration, I realized the utter care and goodness that Jesus has been lavishing upon me and the protection He has given me against all evil. I thank you especially, Jesus, for visiting me in my solitude. And I thank you also for inspiring my superiors to send me for this treatment. Give them, Jesus, the omnipotence of your blessing and compensate them for all the losses incurred because of me. Gumawa ako ng isang oras na pagsamba bilang pasasalamat para sa mga biyayang ipinagkaloob sa akin at para sa aking karamdaman. Ang sakit ay isang malaking biyaya rin. 4 na buwan na akong may sakit, ngunit hindi ko naaalala na nasayang ko ito kahit isang minuto. Ang lahat ay para sa Diyos at sa mga kaluluwa. Gusto kong maging tapat sa Kanya kahit saan. Sa panahon ng pagsamba na ito, napagtanto ko ang lubos na pangangalaga at kabutihan na ipinagkakaloob sa akin ni Jesus at ang proteksyon na ibinigay niya sa akin laban sa lahat ng kasamaan. Nagpapasalamat ako sa iyo, lalo na Jesus, sa pagdalaw sa akin sa aking pag-iisa. At nagpapasalamat din ako sa iyo sa pagbibigay inspirasyon sa aking mga nakatataas na ipadala ako para sa paggamot na ito, sa gamutang ito. Ibigay mo sa kanila, Jesus, ang kapangyarihan ng iyong pagpapala at bayaran sila sa lahat ng mga pagkalugi na natamo dahil sa akin. The main point is about her disease, her being ill. She had been ill for 4 months, sabi niya, no? Pero wala raw siyang nasayang kahit isang minuto. Can you imagine that? Habang ang marami sa atin kapag may sakit, nagtutulog lang, no? Ako talaga nagtutulog, no? Habang iba sa atin, pag may sakit, nagre-reklamo, pinagagalitan, inaaway ang caregiver. Habang iba sa atin ay nagtatanong, bakit ako? Habang iba sa atin ay punong-puno ng lungkot. O kaya iniisip, parang malapit na ako mamatay dahil hindi handa. Lumalabas yung hindi niya kahandaan, no? Mga takot, gano'n. Pero si Faustina, kung makikita natin, kahit nakahiga lang siya, may ginagawa yan. Nagdarasal para sa mga kaluluwa. Pupunta sa kabilang kwarto, ipagdarasal yung namamatay or yung ano na, no? Yung na patawid or yung transitioning. Maraming ganong experiences siya, no? Sisiguraduhin niya na makakasimba siya at makakapangumunyon. Meron silang communication ni Jesus. Yung talastasan. Nakakapag-conversation sila. So yung sabi nga niya, kahit isang minuto wala siyang nasayang. That is amazing. Hindi naman natin sinasabing nasayang pero kasi kailangan ipahinga yung katawan, di ba? Pero sa kanya, kahit na bagsak na, isipin pa rin yung ibang kaluluwa, how to save souls, no? Or magsusulat sa diary. So kasi ito yung pagkakasakit niya, sabi nga niya, is also a blessing, is a grace from God.
Unang-una, dahil siyempre nagkaroon siya ng mahabang oras kapiling ang Panginoon at makapagsulat sa kanyang diary. Kasi sa loob ng kumbento, imagine ilang linggo pa nga lang siya nung tinanggap siya sa convent. Di ba gusto niya umalis? Kasi sa kumbentong yun, there is little time for spirituality. No, puros Marta, no? Alam niyo si Marta, puro maglilinis, magluluto, no? Asikasuhin yung mga guest nila na mga transients. Meron kasi silang mga inaalaga ang mga young ladies, no? Na napapariwara. Noong hindi siya, nung wala siyang sakit, ganun ang ginagawa niya. Puros kaabalahan, nagtatanim. Siyempre, nagdarasal pa rin naman sila, no? Ng Liturgy of the Hours, halimbawa. Sa gabi, sa umaga, sa tanghali. Pero, ang sinasabi niya, mas maraming oras yung para sa mga kaabalahan. Pero nung nagkasakit siya, she was confined in the hospital, wala nang umaabala sa kanya, wala nang nambubuli sa kanya. Yung pakikipag-usap niya kay Jesus, wala nang sagabal. Kumbaga nagagawa niya yung lahat ng kaya, ng gusto niyang gawin na ipinag-uutos din ni Jesus at gusto niyang gawin. So dalawa yun, yung utos ni Jesus at pangalawa yung kanyang mission, fulfilling her mission on earth. So isang napaka-hirap sundan ni Faustina, no, kung gusto natin siyang gawin batayan sa ginagawa natin. Ang hirap-hirap, no? Kahapon lang, kausap ko nga si Father Eric. May sinasabi ako sa kanya. Bagamat kinikilala ko na dahil nagpo-propagate tayo ng diary ni Faustina, kung ano yung sinasabi mo, yun din yung babalik sa'yo. Ganun talaga yun no? So, you have to live with what you are teaching. Kung ano ang sinasabi ko, kailangan kong isabuhay yun. So, sabi ko, kinikilala ko naman yan na ganyan ang buhay ni Faustina, punong-puno ng pasakit. Di ganun din yung mangyayari sa akin, kako. Pero, I've come to a point na parang, teka muna, time out muna, parang ganun. Pahinga naman. Yung mga sufferings natin, paano naman pwedeng, muna, I cannot let anyone anymore to do that to me. Parang ganun, Parang, I don't want to lose the soul, pero sana lang may ibang mag-asikaso sa mga soul na to. Kasi parang, hindi ako naaangkop para patnubayan ng mga kaluluwang ito. But he did not allow me. So, alam niya sabi niya, ilang beses ba si Jesus nadapa? 3. Nakakailan ka lang. Ilang beses bang hinampas si Jesus? Sabi ko, napakarami nun. Hindi wala sa hinagap ang hampas na natatanggap ko. Pero sabi ko, hindi naman natin kailangan pantayan. Yung hampas na yun ni Jesus, wala namang makakapantay doon. No? But basically, the point is, it's part of being a devotee. It's part of, following Jesus. And it's also part, of course, of propagating the spirituality of Faustina. Kasi ganito yung buhay ni Faustina, no? Kaya, ang hirap sundan si Faustina. Tinignan mo yung buhay. Araw-araw, ganun, parang alam mo ba, yung napaka-perfect na in terms of the spiritual life. Although yung not really perfect pa rin naman talaga, no? Pero almost perfect at napakahirap. So, paanong, halimbawa may sakit, because she was referring to her illness, no? Paano tayo may inspire kay Faustina kapag tayo ay may sakit? Alam ko marami sa ating nakikinig, marami sa ating sumusubaybay sa 3 a.m. are sick. Nandun yung tiwala nila na alam nila na when they do this religiously, constantly, makakatulong to sa kanilang paggaling. So it's a sacrifice of waking up at 3 a.m. But there are many things that we still have to do in our life. Yung simple lang na pag-control
sa intake, yung isinusubo sa bibig. What I mean is eating, no? Are you eating the right food? No? Diba, kahit ako, meron kasing wired na eh, naka-wire na yan sa ating utak that is difficult to control, no? Yung, may mga ano ka na kasi nakasanayan ka ng pagkain, halimbawa, no? So, yun. Would that be good to your health? Of course, alam mong hindi, no? Pero gagawin mo pa rin. Alam mo, kailangan mong mag-exercise. Kailangan mong maglakad. Kailangan mong mag-exercise. Basically, exercise, whatever form it is. Pero are you doing that? Nakakatamad. 'Di ba? Simpleng ganun. Alam mo na kailangan mong sumimba, mag-increase ng attendance in mass mula sa once a week to other to ano no to higher level of attendance pero hindi natin nagagawa kasi mas nabibigyan natin ng pagkakataon yung kaabalan sa mundo. Alam mo na kailangan uminom ng maraming tubig pero tamad ka uminom ng maraming tubig kasi nasanay ka. Yung mga ganun ba, no? So, when we are sick, although it pushes us to make certain changes in ourselves, pero marami pa rin tayong struggles na kailangan nating bakahin sa ating sarili. At ito magdedetermine ng success ng ating kagalingan. Now, if we really want to get well physically, we really have to sacrifice. And we really have to, foremost, trust in the Lord. Yun yung sasakit. Pero sabi pa ni Faustina, no? Thank you for inspiring my superiors para ako ipagamot. Kasi kung sa kanya rin lang, hindi naman siya. Hindi na niya gusto yun. No? Pero nagbigay ng inspirasyon sa Jesus sa mga superior kaya pinadala siya. Being confined in a hospital for 4 months halimbawa, mahal yun. Ano? Tayo nga lang ngayon, di ba? 3 araw, isang araw ka ma-confine sa hospital, magkano bill mo? No? Eh siya may sarili siyang kwarto. Everything has been provided. Medyo ano talaga, no? Hindi yan yung ordinaryong tao na walang pampa-ospital. So, malaki yung ginastos ng congregation para sa kanyang kagalingan o pagpapagaling. At ang sabi niya, ibigay mo sa kanila, compensate them for all the losses that they have incurred para lamang sa aking kagalingan. Kasi nga, maybe kung i-convert mo yan sa panahon ngayon, yung bill niya sa hospital, millions na yan, no? Sa panahon ngayon. Yung ganong klase ng care, confinement, no? Yung accommodation, yung tawag dito, yung room, no? Assignment or accommodation ba tawag doon sa hospital. So, yun pa lang, very expensive. Pero, binabayaran din yun ni Faustina. No, dahil ginagastosan siya, binabayaran din niya sa pamamagitan nga ng hindi pagsasayang ng oras while being confined. She takes care of people around her, binibigyan ng inspirasyon, pinapayuhan, pinananalangin ng mga may sakit, and all the things that she could do. Again, for our friends who are tuning in right now at sa makikinig muli na may sakit, may karamdaman, don't lose hope. Learn from what Faustina had done. But, di natin kailangan gawin yan, yung ginawa niya. Ibang level yun, no? Pero, kapag may sakit, give time to yourself. Baka naman may sakit ka na, pero sige ka pa rin sa trabaho. Eh, sister, walang magagawa. Kailangan kumita, no? You have to trust the Lord. Kailangan mong magpahinga. The Lord will provide whatever you need, no? Wala kang perang pampa-ospital. Trust in God. Ipapadala niya. May ipapadala siya, may i-inspire siyang tao para makapagpagamot ka. You just have to trust the Lord. Kaya malaking issue talaga yan, trust. Dahil yan ang lahat-lahat sa buhay natin. Pag dyan tayo nag-fail, everything also will fail. So trust in the Lord, you will be provided. Kung kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling physically in this lifetime, you will be healed. No, but lahat naman kasi tayo haharap doon, no? The great abyss.
na tayo pupunta doon, tatawid tayo doon, iba-iba lang ang paraan. So don't lose hope. Kung tingin mo it's your end, no, tanggapin, gawin ang lahat habang nabubuhay.